Paano ka magbu-budget kung wala ka namang ipon? Kung kada buwan, ubos lagi ang pera bago pa man dumating ang susunod na sweldo? Para kang tumatakbo sa isang treadmill na walang katapusan, di ba? Ramdam kita. Nakakapagod, nakaka-frustrate, at minsan parang nawawalan ka na ng pag-asa. Ito ang madalas na tanong ng karamihan sa atin. Paano ako makakaipon kung kulang pa nga ang sweldo ko sa pang-araw-araw na gastos? Yung feeling na pagtingin mo sa wallet mo, parang multo, bigla na lang nawawala ang laman. Ang totoo, hindi mo kailangang maging mayaman o magkaroon ng malaking sahod para makapag-budget. Ang kailangan mo lang talaga ay disiplina at isang malinaw na sistema. Dahil isipin mo, kung hindi mo kayang kontrolin ang maliit na pera, paano mo pa makokontrol ang mas malaki kapag dumating na yan sa'yo? Ang pagbabudget ay hindi parusa, ito ay pagbibigay kapangyarihan sa sarili mo. Kaya kung handa ka nang basagin ang cycle ng petsa de peligro, heto ang 4-step budget plan, special para sa mga walang ipon pero gustong-gusto nang magsimula. Ready ka na? Let's go! Step 1. Sundin ang Pay Yourself First Rule. Ito ang golden rule ng pag-iipon. Pagdating ng sweldo mo, bago ka pa magbayad ng bills o gumastos para sa kahit ano, unahin mong bayaran ang future self mo. Kahit 100 lang, kahit 50 lang, ilaan mo agad sa savings account mo. Huwag mong isipin na ay ang liit naman yan. Hindi ito tungkol sa laki ng halaga sa simula. Ito'y tungkol sa pagbuo ng habit, sa consistency. Ang pagtatabi ng pera, kahit gaano kaliit, ay nagpapadala ng signal sa utak mo na kaya kong mag-ipon. Seryoso ako dito. Kapag naging ugali mo na ito, magugulat ka na lang isang araw, lumalaki na pala ang naipon mo nang hindi mo namamalayan. Step 2. List down all your expenses. Oo, all. Lahat-lahat. Walang pwedeng small lang to o hindi na kailangan isulat. Mula sa pamasahe, bayad sa kuryente, hanggang sa binili mong milk tea, sa extra rice, sa candy, sa load, isulat mo lahat. Bakit? Kasi dito mo makikita ang totoong picture ng financial life mo. Dito mo malalaman kung saan talaga napupunta bawat piso na pinaghirapan mo. Pwedeng gumamit ng notebook, ng app sa phone, o simpleng spreadsheet. Ang importante, maging brutally honest ka sa sarili mo. Walang dayaan. Kasi yung mga maliliit na gastos na yan, kapag pinagsama-sama, sila pala ang silent killer ng ipon mo. Step 3. Identify the leaks. Ngayong may listahan ka na ng lahat ng gastos mo, oras na para maging detective. Hanapin mo kung saan tumatagas ang pera mo. Suriin mo ang listahan. Alin dito ang mga wants at alin ang mga needs? Madalas, ang pinakamalaking leak ay nanggagaling sa mga reward na binibigay natin sa sarili natin na hindi naman talaga natin kailangan. Yung deserve ko to moments, tulad ng pag-order ng pagkain kahit may ulam pa sa bahay o pagbili ng bagong damit kahit puno na ang aparador. Hindi masamang i-reward ang sarili, pero kailangan itong planuhin. Sa pag-identify ng leaks, malalaman mo kung anong mga gastusin ang pwede mong bawasan o tuluyan ng tanggalin para mailipat sa ipon. At ang huling step, Step 4. Use the 3-envelope rule. Ito ang isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para ma-organize ang pera mo. Hindi mo kailangan ng mamahaling system, kahit 3 simpleng envelope o kahit anong lalagyan lang, lagyan mo ng label, bills, ipon, at gusto. Pagdating ng pera mo pagkatapos mong magtabi para sa Pay Yourself First, hatiin mo na ang natira sa 3 envelope na to. Yung para sa bills, yan lang ang gagastusin mo para sa bayarin. Yung para sa ipon, yan ang karagdagang savings mo. At yung para sa gusto, yan ang budget mo para sa mga luho tulad ng pagkain sa labas o pagbili ng gusto mo. Sa ganitong paraan, bawat piso ay may purpose. Hindi ka namang huhula kung saan napunta ang pera mo. Kontrolado mo ang bawat galaw nito. Tandaan, ang pag-ahon mula sa pagiging isang kahig, isang tuka, ay isang proseso. Hindi ito nangyayari overnight. Pero sa pamamagitan ng 4 na steps na ito, nagsisimula ka ng magtayo ng isang matibay na pundasyon para sa iyong financial freedom. Sana ay nakatulong ito sa iyo.
At kung ready ka na para sa susunod na level ng Money Talk, abangan ang susunod nating episode kung saan pag-uusapan natin ang Sapat na 2, The Biggest Lie We Tell Ourselves. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated ka palagi. Maraming salamat sa panonood. Ito ang Money Smart PH dahil naniniwala kami na kahit maliit ang simula, malaki ang mararating ng may sistema.